Sa oras na ito sa loob ng palasyo ng Pangulo ng Kimchi, tinanong ng Ministro ng Depensa na si Shanying ang Pangulo. Indiskriminating pagbomba ng mga missile sa mga lokasyon ng Zirin at Steelhost, ngayon ay banta na sila sa mundo. Ngunit sa tingin ng Pangulo, siya'y baliw na. May mga mamamayang Kimchi at mga sundalong Kimchi sa lugar na iyon, imposible na maglunsad ng missile. Sa susunod na segundo, itinaas ng ministro ang kanyang baril at itinutok ito sa Pangulo. Ginoong Pangulo, nang pirmahan mo ang kautusan sa pagbitay kay Agen upang iligtas ang mundo sa kapahamakan ng isang tao, tama ka. At ngayon ay nagpasya na ako, maghandog ng ilan upang iligtas ang mundo. Tama ang ginawa ko. Pagkatapos binaril niya na ang Pangulo. Nang marinig ng gwardya ng Pangulo ang mga putok, sila'y nagmadaling pumasok, ngunit nakita nila ang Pangulo na binaril na. Tinanong ng gwardya na may hawak na baril kung ano ang nangyayari. Malamig na sagot ng ministro, ang Pangulo ay nahawahan ng steel virus, ngunit nakita ng gwardya na siya ay nagsisinungaling. Ito'y isang kudeta, ngunit ngumiti ng malamig si Ministro On, tinanong niya ano naman kung ito'y kudeta. Pagkatapos, ilang sundalong Kimchi ang lumitaw sa opisina ng Pangulo. Nabaril ang dalawang gwardya hanggang sa magmukhang pugad ng mga putakti ang katawan. Tuwang-tuwa si Ministro On sa pakiramdam ng kapangyarihan, at iniutos sa mga sundalo na dalhin ang Secretary General ng Pangulo. Nagmumura pa rin ang Secretary General, hindi niya napagtanto na ito'y isang kudeta hanggang sa nakita niya. Inutusan ni Ministro On ang lahat na lumabas muna. Pagkatapos ay nagsalita siya ng seryoso, ang Pangulo ay nahawahan ng steel virus. Wala akong magawa kundi barilin siya. Galit na galit ang Secretary General. Nakita rin niya na si Shanying ay sinusubukang kontrolin ang buong bansa gamit ang hukbo. Sinusubukan ni Shanying na hikayatin ang Secretary General na tulungan siya, ngunit hindi sumasang-ayon ang Secretary General. Anong panahon na ito, at ikaw ay nagsasagawa pa rin ng marahas na revolusyon, hindi mo kayang dalhin ang mga tao sa bingit ng kapahamakan, malinaw na ang Secretary General ay isang mabuting opisyal, naglilingkod sa kanyang bansa at mga mamamayan, ngunit sa tingin ni Shanying, ito'y kabaliwan lamang. Anong panahon na ito ang sinasabi mo? Mayroong dalawang halimaw na nagbabanta sa mundo kahit pa may libu-libong patay na sundalo. Ito'y panahon na hindi nagpapaputok ng mga missile ang gobyerno, malinaw na alam natin kung sino ang pinagmulan ng virus, alam natin na mawawala ang sangkatauhan sa ganitong takbo, ngunit ikaw ay patuloy na nagpapanggap, ito'y panahon na ang gobyerno ay tumitingin lamang sa kapakinabangan ng mga tao. Maaring ito'y tama sa panahon ng kapayapaan, ngunit espesyal ang panahong ito, at kailangan natin ng espesyal na pamamaraan. Kaya, ipinahayag ko, ikaw din ay nahawahan ng steel virus. Pagkatapos binaril niya din ang Secretary General. Nang mga oras na iyon, pumasok ang isang sundalo upang magulat. Matapos niyang malaman na madaling pinatay ni Ziren ang 25,000 sa kanyang mga sariling sundalo, bigla siyang naglaho. At sa galit ni Shanying, parang say subog na ang kanyang mga bagang, pinagbabaril niya ang katawan ng presidente ng ilang beses. Hindi siya mapakali hanggang sa maubos ang bala niya. Ang sundalong Kimchi ay natigilan sa takot, hindi makagalaw o makahinga. Matapos nito, inutusan ni Shanying ang mga sundalo na lihim na itapon ang mga bangkay ng presidente at ng Secretary General. Sinabihan din niya ang mga sundalo na gamitin ang mga satellite upang hanapin ang kinaroroonan ni Ziren kahit ano pa man mangyari. Pinasuri niya ang lahat ng mga opisyal kung may impeksyon sa steel, at ang layunin niya ay gawing sunod-sonyerin ang mga opisyal sa kanya. Kung hindi, papatayin niya sila, idadahilan ng virus. Tahimik niyang tiningnan ang upuan ng presidente. Ang defense minister ng Kimchi ay pinatay ang presidente, at pagkatapos ay pinatay din niya ang secretary general. Unti-unti, umangat siya sa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan sa kaharian ng Kimchi. Ginawa niya ito dahil may tumor siya sa utak, at tulad ng kanyang ama, akala niya'y kaya niyang alisin ang dalawang halimaw na nagbabanta sa mundo. Gusto niyang maging tagapagligtas bago siya mamatay. Gusto niya magkaroon ng legacy ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga kamatayan ni Ziren at Agen, lumikha ng sariling kasaysayan, kahit pabuhay ng tao ang kapalit. Hahayaan niyang mamatay siya bilang isang bayani. Sa panlabas ay para sa sangkatauhan, ngunit sa likod nito'y nakatanim ang malalim na kasakiman at pagkukunwari ng tao. Lumipas ang ilang oras, ang langit ay madilim at maulap, at ang masakit na atmosfera ay nag-iwan ng lungsod na walang karaniwang kasiglahan. Ang hukbo ay nag-escort sa sasakyan ng Pangulo habang mabilis na tinatahak ang highway, at naroon si Shanying sa loob ng kotse, patungo sa Kongreso upang kumbansihin ang mga opisyal, at papatayin niya ang lahat ng opisyal na sumuway sa kanya, gamit ang dahilan na sila'y may impeksyon sa virus.
Samantala, si Ziren, na nawala matapos patayin ang 25,000 sundalo ng Kimchi, ay nagtatago sa isang kuweba kasama si Agen. Nag-iisip si Agen tungkol sa mga sundalo ng Kimchi na namatay dahil sa kanya. Nagtatanong siya sa sarili kung tama bang nabuhay siya. Dati mali ang pagkakaintindi ko kay Agen at tinawag ko siyang isang banal na ina, ngunit nang siya'y nagkaroon ng tapang na barilin ang sarili para iligtas ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay, napagtanto kong tunay siyang mabait. Ngunit pinalabas ni Ziren ang survivalist na bahagi ni Agen, kaya ngayon, lubos siyang naguguluhan, hindi niya alam kung ano ang tama o mali. Sinabihan siya ni Ziren na maghintay sandali doon, pupunta siya para maghanap ng pagkain, ngunit itinaas ni Agen ang kanyang baril at itinutok ito kay Ziren. Ayaw niyang pumatay si Ziren muli dahil sa kanya, ngunit naisip niyang hindi kayang patayin ng isang pistol si Ziren, kaya muling binabalikan niya ang kanyang paunang desisyon. Tatlong magkaibang karakter, isang anghel na handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa mundo, isang demonyo na handang wasakin ang mundo para sa kanya, at isang pangit na tao na mas pipiliing itulak ang kanyang mga kababayan sa kailaliman ng impyerno upang masiyahan ang kanyang makasariling hangarin. Nakakainis ang mga mata ni Ziren, parang lalo pang lumalalim ang kanyang pag-iisip. Ang iyong kamatayan ay magpapabilis lamang sa aking plano na sirain ang sangkatauhan, ngunit habang ikaw ay buhay pa, pansamantala mong pinapanatili ang sangkatauhan. Sa puntong ito, nagtataka si Agen kung bakit naging malamig si Ziren pagkatapos niyang mabawi ang kanyang alaala, walang pakiramdam ng tao sa kanyang mga pagpatay. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kay Ziren bago siya nawala ng alaala, bakit siya may galit sa mga tao, at ang tanong na ito ay tumama sa maselang bahagi ni Ziren. Masakit, tanong mo kung bakit ko kinamumuhian ng mga tao, simple lang ang dahilan, dahil alam ko ang higit patungkol sa mga tao kaysa sa kahit sino. Nabuhay ako ng daan-daang milyong taon bilang iba't ibang mga species, kaya't naiiba ang aking pananaw sa pag-iisip tungkol sa mga tao. Nakikita ko ang pangit at makasariling kalikasan ng tao, ngunit nakikita ko rin ang ilang kabaitan ng tao, at nagdudulot ito sa akin ng walang pigil na ligaya. Ngunit palagi akong ipinagkakanulo kapag nararamdaman ko ang kaligayahang iyon. Hindi maunawaan ni Agen ang sinasabi ni Ziren. Sa puntong ito, nagpa siya si Ziren na sabihin sa kanya ang lahat ng tungkol sa kanyang karanasan sa muling pagkabuhay, upang maranasan ni Agen ang kanyang pinagdaanan mula sa perspektibo ng isang tao, tama ba o mali. Hindi ko alam kung gaano katagal ito, sa wakas natapos ni Ziren ang kanyang kwento. Ang malakas na ulan sa labas ay parang sumisimbolo sa kanyang damdamin. Hindi makapaniwala si Agen na ang karanasan ni Ziren ay napakatragiko. Nauunawaan niyang hindi na pwedeng tingnan ang karanasan ni Ziren gamit ang moralidad ng tao dahil ang sanhi ng lahat ng ito ay ang tao mismo. Si Agen, na ilang araw nang hindi pa ipikit, ay tuluyan ng nakatulog sa loob ng kuweba. Samantala, ang kanyang kamalayan ay pansamantalang kinokontrol ni Steel. Sinabi nito kay Ziren, sa tingin ko, tama ang ginawa kong pagpili na sakupin ang babaeng ito. Hindi mo ako papatayin hanggat nasa loob ako ng katawan niya. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ni Ziren, nagningning ito ng isang nakakamatay na aura. Binalaan niya si Steel, kung susubukan mong lubos na sakupin ang kamalayan ni Agen. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ngunit nagiba ng paksa si Steel. Nabalitaan ko ang kwento ng iyong reinkarnasyon. Pareho tayo ng layunin. Bakit hindi tayo magtulungan at paksain ang sangkatauhan? Pagkatapos kong patayin lahat ng tao, lalabas ako sa katawan ng babaeng ito. Ngunit sumagot si Ziren, nagsisinungaling ka. Naisip ni Steel, nakuha ko na siya. Ganito ba kalala ang aking pag-arte? Pero ang sinabi ni Ziren ay isang patibong lamang para kay Steel. Nang walang reaksyon si Steel, naisip ni Ziren na totoong ang nagsisinungaling ito. Hindi mo talaga balak na iwan ang katawan ni Agen, hindi ba? Ang munting laro mong ito ng panlilinlang at pagtataksil ay kahalintulad ng sa mga tao. Steel, nakakasuka ka. Ang mga mata ni Ziren ay nagpakilabot kay Steel. Hindi mapigilan ni Steel ang pag-agos ng kanyang pawis. Mabilis itong nagmakaawa, sinabing totoo ang kanyang sinabi. At hindi siya nagsisinungaling. Ngunit hindi na interesado si Ziren sa kanyang katapatan. Hindi niya tututulan ang pagkakaroon ng kakampi sa pagpuksa sa sangkatauhan. Ikinwento ni Ziren kay Agen ang kanyang reinkarnasyon. Pagkatapos marinig ang kwento, tila nauunawaan ni Agen ang dahilan ni Ziren sa pagpatay. Ngunit wala ni kaunting balak si Ziren na itigil ang kanyang pamamaslang sa mga tao. Sinabi niyang minahal niya rin noon ang mga tao. Nag-alay ng katapatan at proteksyon sa sangkatauhan. Kahit noong pinatay siya ng kanyang Panginoon. Naniniwala pa rin siyang hindi iyon sinadya ng kanyang Panginoon. Hanggang sa paulit-ulit na nangyari ang ganoong bagay.
malupit na kinukuha ang aking mga mata, pinahirapan at pinagmamalupit sa buong katawan. Ang imahe ng tao ay unti-unting naging masama sa aking isipan, ginamit nila ang aking buhay upang tuparin ang kanilang mga masamang hangarin, at nagsisimula na akong maging manhid sa buhay, at iyon ang kasamaan ng sangkatauhan. Tumigil si Ziren sa pagsasalita tungkol dito. Sabi ni Ajen, paano kung baligtad ang lahat? Bakit hindi mo makita ang magandang bahagi ng sangkatauhan? Hindi ba't nandito pa rin ako at si Chikia sa iyong kwento, at ang mabait na mangangaso at ang kanyang matandang ina, at ang babaeng lumaban para sa iyo, ang iyong ina? Paano ka ngayon naiiba sa mga taong nanakit sa iyo? Nakapatay ka rin ng maraming inosenteng buhay, at ang mga inosenteng kamatayan na iyon ay maaaring kasing halaga sa kanila tulad ng sa iba. Ngunit sinabi ni Ziren, at ano ngayon? Ang tinatawag mong magandang bahagi ng sangkatauhan, mabait lang sila sa kanilang sariling uri. Iyon ang naging dahilan ng pananahimik ni Ajen, na pagtanto niyang wala siyang karapatang husgahan si Ziren, ngunit hindi rin niya kayang hayaang pumatay muli si Ziren. At pagkatapos ay hindi na sila nagsalita pa. Hindi na ito usapin ng tama o mali, kundi kung sino ang nasa tamang pananaw. Tinanong ni Ajen, habang ako'y nabubuhay, mabubuhay pa ng kaunti ang mga tao, hindi ba? Tumanggo si Ziren, ngayon, parasitiko na ang steel sa akin. Ako rin ay naging tinatawag ng mga tao na halimaw. Umalis na tayo, pumunta tayo sa lugar kung saan walang makakaistorbo sa atin, kung saan walang mamamatay, tayong dalawa lamang, nabubuhay sa kahihiyan, parang sina Adan at Eva. Nabigla si Ziren sa biglang pagpapahayag ni Ajen ng kanyang tunay na nararamdaman. Tinanong ni Ziren si Ajen, bakit parang nagtatapat ka sa akin? Ngunit sumagot si Ajen, iyan ang ibig kong sabihin. Napagtanto niyang gusto na niya si Ziren nang hindi niya namamalayan. Ang pahayag na ito ay nagpagulo sa buong pagkatao ni Ziren, parang bumalik ang mahiyain na bata. Tumingin siya sa mukha ni Ajen, namumula si Ziren tulad ng puwit ng unggoy. Oy, bakit ka namumula? Gaga? Tanong ni Ajen, ayaw mo bang sumama sa akin? Nahihiyang sumagot si Ziren, gusto ko. Makalipas ang ilang sandali, dumilim na ang gabi, at natulog na ng maaga si Ajen sa loob ng kuweba. Matagal nang nag-iisa si Ziren, tinatitigan ang mukha ni Ajen, iniisip ang masayang pamumuhay na kasama siya sa hinaharap. Ngunit sa totoong buhay, laging gustong maglaro ng mga tao sa gilid ng kamatayan, pabilis ng pabilis ang kanilang pagkawasak. Nagsimula siyang mag-usap sa sarili, namumula pa rin tulad ng puwit ng unggoy. Bangulong siya, gusto kita, ngunit si Steel ang sumakop sa kamalayan ni Ajen sa mga oras na iyon. Itinanong ni Steel, sino ang gusto mo? Ito ang nagpaubos ng interes ni Ziren, at bumalik siya sa pagiging malamig at walang damdamin. Nakita rin ni Steel ang ngiti ni Ziren sa unang pagkakataon, na nagpagalit sa kanya. Nilapitan niya si Ziren at tinanong, hindi mo ba nalilimutan ang pangakong wasakin ang mundo dahil lang sa pag-ibig? Nakita niyang nagkasala si Ziren at hindi nakapagsalita. Pinilit ni Steel na palapitin ang katawan ni Ajen kay Ziren. Nakita ni Ziren ang papalapit na mukha ni Ajen at di napigil ang lumunok. Bigla niya itong hinalikan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Steel ay tapos na siya. Hinalikan ni Ziren si Ajen habang siya'y nagigising pa lamang. Ngunit si Steel pa rin ang may kontrol sa katawan ni Ajen. Bilang isang virus na walang kasarian, hindi nauunawaan ni Steel ang kahulugan ng halik. Sa tao, ngunit ito'y kakaibang, kamanghamanghang pakiramdam, parang may diwa ng tagsibol. Iniisip ni Steel, tapos na ako, hindi na ako malinis, nadungisan ako ng batang ito. Ngunit sa susunod na sandali, hinawakan ni Steel ang ulo ni Ziren. Biglang natauhan si Steel, naalala niyang sinusubukan niyang pasukin ang katawan ni Ziren gamit ang viral cells, ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito makapasok, parang may misteryosong puwersa sa loob niya na humahadlang. Ngunit ngayon, parang may bukas na pintuan. Hindi hinayaan ni Steel na makawala ang ganitong pagkakataon, pinilit niyang ipasok ang virus kay Ziren sa pamamagitan ng halik. Aangkinin ko ang katawan mo, magiging walang talo ako. Ngunit biglang ngumiti si Ziren. Nararamdaman ni Steel ang malakas na aura ng panganib na ikinagulat niya, kaya agad niyang inalis ang kanyang bibig mula kay Ziren at umatras ng ilang hakbang. Tinanong niya si Ziren, ano ang ginawa mo? Lumabas na hindi ginawa ni Ziren iyon upang samantalahin si Ajen, kundi upang iligtas siya sa pamamagitan ng paglilinis ng mga steel cells. Ngunit ang paraang ito ay nagpapahirap din kay Ziren. Nakita niyang kinakain na ng steel cells ang kanyang kamay, ngunit sa susunod na segundo, ang kakayahan ni Ziren na magpagaling ng sarili ay nagpal-iyes sa virus. Nakita ito ni Steel at nakakaramdam ng takot, ngunit may isang bagay na hindi naiintindihan ni Ziren. Kung tumagal pa ng kaunti si Steel, baka nga nagawa niyang pasukin ang katawan ni Ziren.
Ngunit bigla itong huminto. Ang dahilan ni Steel ay simple lang, siya'y bagong panganak at takot sa kamatayan, kahit anong panganib, gusto niyang tumakbo, hindi tulad ni Ziren na may walang hanggang buhay at manhid na sa buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Steel, hindi ka sulit iligtas, Ziren. Nangako akong aalis sa katawan ng babaeng ito pagkatapos kong wasakin ang sangkatauhan. Kailan natin tutuperin ang ating pangako na lipulin ang sangkatauhan? Sa harap ng agresyon ni Steel, tumalikod si Ziren at hindi niya ito pinansin. Hindi maintindihan ni Steel kung ano ang nasa isip ni Ziren, ito ba'y pagkawasak o pagliligtas. Malinaw na sinabi ni Ziren na ang kanyang layunin ay pagkawasak, ngunit bago iyon, kailangan niyang siguraduhing ligtas si Agen, at iyon na ang katapusan ng sangkatauhan. Sa sesyon ng parlamento ng Kenshi Nation, nagkalat ang mga bangkay sa sahig. Iilang opisyal lang ang nakaligtas dahil sumusuporta sila kay Shanning. Ang mga hindi sumuporta ay pinatay dahil umano'y sila'y nahawaan ng virus. Si Shanning, sa pamamagitan ng madugong pagsupil, ay naging pansamantalang presidente ng Kenshi Nation. Nag-ulat siya sa pandaigdigang media na ngayon ay apektado ng Steel virus. May 2,500 patay sa Pickle Nation, higit sa 130,000 casualties ang naganap sa mga sundalo ng Kenshi. At ang sanhi ng lahat ng ito ay dalawang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng modernong siyensya, mga nilalang na nagbabanta sa mundo. Ang isa ay si Steel's host, Agen, at ang isa pa ay si Lee Ziren, isang halimaw na may hindi alam na kapangyarihan. Malakas na ipinahayag ni Shanning para sa kapakanan ng mundo, at nanawagan siya sa lahat ng pangunahing bansa na magsanib puwersa upang suportahan ang kanilang layunin. Bilang pansamantalang presidente, tiniyak niya sa bansa ng Kenshi na gagamit siya ng anumang paraan upang paksain ang dalawang nilalang na nagbabanta sa mundo. Ngayon, daladala ni Ziren si Agen habang natutulog ito, habang hinahanap nila ang isang mapayapang lugar upang protektahan siya. Ang buhay na ito bilang tao ay kakaiba para sa kanya. Sa loob ng daan-daang milyong taon, namuhay siya ng walang layunin. Walang pagnanais na lumaban para mabuhay. Ngunit ang buhay na ito ay kakaiba, mayroong isang tiyak na hangering nagtutulak sa kanya. Ano ba ang hangering iyon? Hindi rin alam ni Ziren, pero nagsisimula na siyang abangan ito ng mas madalas. Kakatapos lang halikan ng lalaki ang isang babae, at pagkatapos ay dinala niya ito sa isang pulo na walang tao para mamuhay ng puno ng kahihiyan. Tinanong ni Agen si Ziren kung nasaan siya, ngunit hindi rin alam ni Ziren kung nasaan iyon. Sa malabong tingin ni Agen, nagdrawing si Ziren ng mapa sa buhangin at naglagay ng tuldok para ipakita kung saan sila. Hindi niya namalaya na nadala na siya ni Ziren sa mga tubig ng Hilaga, isang karibal na bansa ng Kimchi, at sa kaharian ng Hilaga. Natapos na ni Enshining ang kanyang diktadure sa kaharian ng Kimchi, maraming mamamayan ang sumisigaw sa labas ng palasyo ng Pangulo laban sa diktadorya ng rehimen ng militar ni Enshining, at sa loob ng palasyo ng Pangulo, iniulat ng mga tauhan ang sitwasyon kay Enshining. 7 buwan na ang lumipas. Walang lokasyon o anumang impormasyon tungkol kina Ziren o Agen. May sasabihin pa sana ang tauhan, ngunit biglang pinagsalitaan siya ni Enshining. Bunch of losers kayo. Nagpatuloy sa pag-uulat ang tauhan. Ngayon, naglabas na ng pahayag ang Kimchi. Ang unang kaso ng impeksyon ng Steel virus ay nangyari sa bansang Kimchi. Inaatasan nila ang Kimchi na akuan ang buong responsibilidad para sa Steel virus at bayaran ng ibang bansa para sa mga nawala nilang kita dahil sa virus. Oo, ang Kimchi ang kailangang harapin ni Enshining. Ang mga boses ng pagtutol mula sa mga tao pagdating niya sa kapangyarihan. At mga internasyonal na problema. Isang serye ng mga hindi kanais-nais na bagay ang bumibigat sa kanya. Samantala, sa pulo na walang tao, hindi rin maganda ang sitwasyon. Bigla na lang narinig ni Agen ang paghiyaw sa langit. Sobrang higpit niyan. Ziren, huwag mong gamitin ang sobrang lakas. Ziren, huwag ka nang maging hayok agad-agad. Napagtanto ni Agen na si Ziren ay nabibigatan sa paggawa ng duyan. Hindi man lang niya magawa ng maayos. Sige na, gamitin mo ang konting lakas. Pero huwag mong basta punitin ang lubid gamit ang kakaibang lakas mo. Paano ka nabuhay ng ganito katagal? Wala kang kakayahang alagaan ang sarili mo. Puro nakaw at patay lang ang ginagawa mo. Sa harap ng sermong ito, tahimik lang si Ziren. Pumasok sa isang tainga, lumabas sa kabila. Napabuntong hininga si Agen at pinagsisihan ang pagsang-ayon niyang manirahan sa isang pulo na walang tao. At si Ziren naman, wala na ring masabi. Hindi ba't ikaw rin ang nagmungkahi na pumunta sa isang lugar na walang tao? Pinalo ni Agen si Ziren. Bakit ka nakatayo lang dyan? Tumulong ka na. Biglang kumislap ang mga mata ni Ziren ng maliwanag na asul at kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Nagbunga ito ng buhol sa lubad.
Tahimik na si Ajen. Isang oras na ang lumipas. Natapos na rin sa wakas ng dalawa ang duyan. Humiga si Ajen ng comfortable sa loob ng isang sandali. Napabuntong hininga siya. Sana may beer ngayon. Sabi ni Ziren na kukunin niya ito. Ngunit pinigilan siya ni Ajen. Gupit ka na naman ba? At ano naman ang silbi ng mga appliances na nakuha mo? Wala namang kuryente sa lugar na ito. Pwede bang ituring ko na ito ang regalo mo sa akin? Pero okay na yung beer. Pinayuhan ni Ajen si Ziren na huwag pumatay ng tao at bumalik agad. Biglang nag-transform si Ziren. Nag-transform si Ziren sa isang ICBM at lumipad para magnakaw ng beer. Nagsalo ang dalawa sa isang mainit na pot gabi-gabi, umiinom ng beer. Habang tinatamasa ang hangin sa dagat, nagkwentuhan sila ng kanilang mga istorya. Matapos ang gabing iyon, natulog sila sa magkahiwalay na kama. Nakatulog na si Ajen at nagsimulang magising si Steel. Inisip niya, ano na naman ang nangyayari. Bagamat iniligtas niya ang sarili niyang buhay dahil sa babaeng ito, siya rin ang dahilan kung bakit na-delay ang kanilang plano ni Ziren na wasakin ang sangkatauhan. Palihim na nagplano si Steel. Nagplano siyang magkalat ng kanyang virus sa buong mundo gamit ang kanyang kakayahan upang kontrolin ang kamalayan ng mga tao sa buong mundo. Doon magsisimula ang isang digmaang pandaigdig. Pababayaan niyang magpatayan ang sangkatauhan sa sarili nilang mga digmaan. Ngunit nagising si Ajen mula sa kanyang pagtulog. Alam na alam niya ang iniisip ni Steel. Napatigil si Steel sa kanyang ginagawa. Sa susunod na segundo, tinakpan ni Ajen ang mga mata ni Steel na may impeksyon. Hoy! Virus na isang cell lang, tumigil ka na. Sa puntong ito, lubos na nagulat si Steel. Paano nagawa ng babaeng ito na pigilan ang aking kamalayan? Hindi makapaniwala si Steel. Ang katawan ng babaeng ito ay nag-a-adapt sa kanyang mga viral cells. Lumaban si Steel. Sinubukan niyang agawin ang kontrol sa katawan ni Ajen pero nabigo siya. Kalma lang na sinabi ni Ajen, akin ang katawan na ito. Bumalik ka na sa pagtulog. Kung susubukan mo pang gawin ito, papatayin ko ang sarili ko. Magkasama tayong mamatay. Alam ni Steel na talagang gagawin ng babaeng ito ang sinabi niyang gagawin. Si Steel, nasakam sa buhay at takot sa kamatayan, ay lubos na walang magawa. Sa puntong ito, ginamit ng intelihensya ng Kimchi ang ilang mga radar satellites. Hinahanap nila ang dalawang nilalang na nagbabanta sa mundo sa loob ng 3 araw ngunit hindi sila makita. Pinapahirapan nito ang buong tauhan. Ramdam nila ang pagkapagod ng kanilang utak. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang paghahanap. Siya mismo ang pupunta upang magulat kay Insanan. Ngunit sa susunod na sandali, kumislap ng pula ang mga mata ng kanyang mga tauhan. Lumabas na kontrolado na sila ng virus ni Steel. Ngunit ang nakakagulat, hindi si Steel ang nagko-control sa kamalayan ng mga tauhan. Si Ajen ang may hawak nito. Nakukuha na ni Ajen ang paraan ng pagkontrol ni Steel. Infiltrated niya ang mga serbisyong intelihensya sa buong mundo, tinatago ang sarili at mga bakas ni Ziren. Hindi lang iyon, humahanga siya sa mga kahangahangang kapangyarihan ni Steel. Nadarama niya na ang virus ay kumalat na sa lahat ng sulok ng mundo, bumubuo ng isang napakalaking network. Malinaw na konektado siya sa buong mundo. Hanggat patuloy na lumalawak ang virus, maaaring magawa niya talaga ang sinabi ni Steel, maging isang nilalang na parang Diyos. Walang sino man ang makakasakit muli sa puso ni Ziren. Ako na ang mag-aalaga sa kanya mula ngayon. Naging tool na ni Ajen si Steel. Kawawang Steel. Sa puntong ito, sa loob ng bilangguan 15 sa hilagang bansa, malinis na pinatay ang isang gwardya. Walang pakikibaka bago mamatay. Kalma lang na sinabi ng punong gwardya sa eksena, mukhang nakatakas na ang taong iyon sa kulungan. Sa labas ng bilangguan sa mga sandaling ito, isang 17 taong gulang na babae na nagngangalang Yuzi ay tumatakbo para sa kanyang buhay. Bagamat bata pa siya, siya ay sinanay bilang isang top assassination agent. At si Yuzi rin ang pumatay sa gwardya. Tumakbo siya hanggang sa makarating sa isang baryo. Nakilala niya ang kanyang tiyo. Curious ang tiyo kung paano nakarating si Yuzi doon, ngunit tinanong ni Yuzi, nasaan si mommy? Lumabas na tumakas si Yuzi nang malaman niya ang nangyari sa kanyang ina. Tumahimik ang tiyuhin niya. Nasa mga mata nito ang lungkot. Dinala siya ng tiyuhin sa ilog. Lumuhad si Yuzi, nanginginig at umiiyak. Wala man lang libingan si nanay nang siya'y pumanaw. Tinanong niya ang tiyuhin, nasaktan ba si nanay bago siya namatay? Sabi ng tiyuhin, pumanaw siya ng payapa. Para lang siyang natutulog. Si nanay ang nagpasya na itapon ang abo niya sa ilog. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Yuzi matapos itong marinig. Tinanong siya ng tiyuhin kung ano ang balak niya sa hinaharap. Balak mo bang bumalik at sumuko?
Sabi ni Yuzi, nakapatay ako ng 3 gwardya bago ako makarating dito. Kung babalik ako, siguradong babarilan lang nila ako. Hindi na ako basta isang tumatakas. Isa akong tumatakas na may kasalanang pagpatay. Ngayon, tanging pagtakas na lang patungo sa isang lugar na walang tao ang maaari kong gawin. Napabuntong hininga ng malalim ang tiyuhin niya. Sinabihan niya si Yuzi na mag-ingat sa kanyang paglalakbay. Kinagabihan, nag-uusap si Ziren at Agen habang kumakain ng inihaw na isda. Nag-enjoy sila sa isang araw ng paglangoy sa tubig. Sa wakas, nakarating si Yuzi sa isang isla na walang katao-tao. Tila hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Anong nangyayari dito? Bakit may magkasintahan dito? At kumakain pa ng inihaw na isda? Pati sina Agen ay nagulat din. Bakit may bata sa tubig? Baka naman anak na ipinadala sa atin mula sa langit. Nag-isip si Yuzi na hindi dapat malaman ng iba ang kanyang kinaroroonan. Buti na lang, 2 lang sila. Kaya't inilabas niya ang kanyang punyal at sinubukang patayin sina Ziren at Agen. Patawad, mga kaibigan. Kailangan kayong mamatay ngayon. Maling swerte nyo lang ito. Sa harap niya, ang isa ay si Agen, isang steel Cherokee na kayang manipulahin ang lahat ng bagay na may buhay. Ang isa naman ay si Ziren, isang nilalang na may kapangyarihan mula sa kamalayan ng lupa na nagtataglay ng lakas ng kalikasan. Hindi nakalimutan ni Yuzi na magpakita ng gilas bago kumilos, iniikot ang punyal at hawak ito ng matapang para insultuhan ang kanyang kalaban. Si Agen ay naguguluhan sa puntong iyon. Bago pa siya makapagtanong, biglang sumugod si Yuzi sa bilis ng kidlat. Nang malapit na ang punyal kay Agen, agad siyang hinayla pabalik ni Ziren. Nang biglang lumitaw si Ziren, nabigla si Yuzi at umatras ng ilang hakbang. Tinanong ni Agen, ano bang problema mo? Plano kong bigyan ka ng maayos na kamatayan. Pero pinilit mo ako. Pagkasabi niyon, muling sumugod si Yuzi. Sinabihan ni Ziren si Agen na lumayo ng kaunti. Ako na ang bahala dito. Iniutos ni Agen kay Ziren na mag-ingat at huwag patayin si Yuzi. Bata pa siya. Sumigaw si Yuzi, mamatay ka. Ngunit sa susunod na sandali, isang malaking sampal ang lumitaw sa harapan niya. Kung hindi ka matututo sa bata mong edad, mapapatay ka ng ibang tao. Ano? Sino bang gusto mong patayin? Si Yuzi ay walang tigil na tinatarakan si Ziren, sinisipa ito sa tiyan para mabilis na umatras. Sa puntong iyon, siya'y ganap na nabigla. Katatapos lang niyang saksakin ito ng ilang beses. Ngunit bakit hindi nasasaktan ang braso nito? Ano ba itong nangyayari? Doon napagtanto ni Yuzi na may kakaibang kapangyarihan ang lalaking kaharap niya. Pinigilan sila ni Agen, tama na, may hindi ba tayo nauunawaan dito? Naisip ni Yuzi na normal lang na magkasintahan ang dalawang ito. Ngunit, base sa kakayahan ng lalaking ito, anong magkasintahang baliw ang pupunta sa isang isla na walang katao-tao? Kaya't iniisip niyang baka mga especially iya ang mga ito mula sa ibang bansa. Hindi makapaniwala ang dalawa sa sinabi niya. Muling sumugod si Yuzi gamit ang kanyang punyal. Napabuntong hininga si Ziren. Akala ko ako na ang pinakamabobo. Pero may mas bobo pa pala sa akin. Lumakad si Ziren papunta kay Yuzi, ngunit mabilis niyang nilaibot ang likuran nito. Nagulat si Ziren. Sanay na siya sa ganitong galaw ng hindi bababa sa 2 taon, tama. Sumigaw si Yuzi, huwag kang kikilos. Binyantaan niya si Ziren na kapag lumapit ito, manganganib ang buhay ni Agen. Nag-iba ang ekspresyon ni Ziren, bumalik sa karaniwan nitong malamig na tingin. Tinanong niya si Agen, kailangan ko bang pigilan ang pagpatay sa sitwasyong ito? Ang amoy ni Ziren ay nagdulot ng matinding takot kay Yuzi. Samantala, kinamot ni Agen ang braso ni Yuzi na nagbigay daan sa mga selula ng steel na pumasok sa kanyang katawan. Naramdaman ni Yuzi ang matinding kirot bago pa niya namalayan, napakawalan niya si Agen. Nanlilisik ang mga mata niya, hindi niya magawang kontrolin ang kanyang katawan. Pinagsabihan siya ni Agen, dapat kang maging magalang. Tawagin mo akong ate, naiintindihan mo. Tinitigan ni Yuzi ang dalawa ng may takot. Ano ba itong mga tao? Pagkatapos, binalingan niya si Ziren at pinagsabihan ito, huwag mo siyang patayin, bata pa siya. Hindi ka pwedeng maging ganito kalamag. Sa harap ng mga sermon ni Agen, tila walang interes si Ziren at iniisip niya ito sa isang tainga, labas sa kabila. Si Yuzi naman ay napatirek na lang at naguguluhan. Tinitigan niya ang dalawa ng may takot sa mga mata. Wala siyang ideya kung bakit hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Mahinang tinanong niya, ano bang ginawa niyo sa akin? Doon nila naalala na may ibang tao pa pala doon. Tiningnan nila si Yuzi ng malamig. Lumabas na kinamot lang pala ni Agen ang braso niya. Pumasok na ang virus sa kanyang katawan at kinokontrol ito. Pagod na si Agen, ayokong patayin siya, pero hindi ko rin maatim na palayasin siya.
Magkasama na ba tayong tatlo mula ngayon? Napahinto si Ziren sa sinabi ni Ajen. Agad siyang sumagot na hindi siya sang-ayon. Hindi ba't napag-usapan na nating dalawa lang tayong mamumuhay ng tahimik? Ngunit bago pa makapagsalita si Ajen, bigla na lang sumigaw si Yuzi, patayin niyo na lang ako. Hindi ako kailanman susuko sa inyo at magmamakaawa. Tahimik na naman ang paligid matapos ang mga salitang iyon. At kaya, nagkatinginan silang tatlo ng malalaki ang mga mata. Si Ziren ang unang bumasag ng katahimikan. Sinangayunan niya ang ideya ni Yuzi, patayin niyo siya. Ngunit sinabihan lang siya ni Ajen na tumahimik. Tiningnan niya si Yuzi na nasa ilalim ng kanyang kontrol at nagbuntong hininga. Ang lakas ng kapangyarihan ng steel. Pagkatapos ay bumantong hininga muli. Kay Yuzi, sinabi niya, napakatapang mo. Pwede kitang patayin ng isang pindot lang. Kaya, handa ka na ba? Ngunit hindi pa rin nagsalita si Yuzi. Mas pipiliin niyang mamatay kaysa sumuko. Sinabi ni Ajen, magsisimula akong magbilang hanggang 3 at papatayin kita kung hindi ka umatras. Ngunit bago pa mabuksan ni Ajen ang kanyang bibig para magbilang, nagmakaawa si Yuzi, huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Nang marinig ito, ngumiti si Ajen, nabawasan ang kanyang kaba. Tama nga, sa isip niya. Si Yuzi naman ay nakatitig lang sa babae, damang-dama ang kabutihan nito, parang isang anghel na nagpapainit sa kanyang puso. Subalit, si Ziren ay mukhang naiinip na. Akala ko'y matapang ka, pero duwag ka pala, sabi niya.